Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nagtungo ang ating bida sa Kong's Mansion, para maki-celebrate sa 70th birthday ni Mrs. Kong. At kung saan nga rin ang inihandog niyang regalo ay isang walnut na kanyang ibinaon sa lupa at pagkatapos ay ginamitan niya ng kanyang special power, hanggang sa ito ay unti-unti na ring tumubo at yumabong hanggang sa maging isang napakagandang puno na hitik sa bunga. At nang matapos nga nun, ay pumitas ang ating bida ng isang bunga. Pagkatapos ay iniabot ito kay Mrs. Kung habang binabati niya ito ng isang maligayang kaarawan. At kasunod nga ay bigla na lamang din na tumayo si Mrs. Kung, habang sinasabi na sobra daw siyang nalulugod sa ginawa ng ating bida. At maging ang isang matandang lalaki nga ring ito ay manghang-mangha sa nangyari at panay ang pagsabi nito ng isang himala. Gayon din naman nga itong si Ye Yuchen na takang-taka rin kung paano yon nagawa ng ating bida. At yun na nga, lumapit si Mrs. Kung sa ating bida, kung saan nga ay kinuha nito ang kaninang iniaabot na bunga sa kanya ng ating bida. At pagkatapos ay sinabihan rin ito ng kanyang tauhan, na isang araw divine fruit ang bungang ito, at oras daw na kainin ito ni Mrs. Kung ay mas lalo pa raw hahaba ang kanyang buhay. Na agad ngang ginawa ni Mrs. Kung, masaya niyang kinagat ang bunga. Kung saan ay agad siyang nakaramdam ng hindi malilimutang kasiyahan. Kaya naman ay napatingin ito sa prutas, at bigla na din lamang tumulo ang kanyang mga luha dahil sa labis na kagalakan, sapagkat pakiramdam niya daw ay tila ba nasa langit na siya, sa sobrang sarap ng prutas na ito na hindi maihahalin tulad sa kahit ano. At dahil nga doon, ay nagkagulo ang ilang mga bisita ni Mrs. Kung at kanya-kanya ang mga itong nagsasabi ng presyo na kanilang ibibigay, basta daw mabigyan din sila at makatikim ng bungang ito. Makalipas ang ilang mga sandali, ay biglang ini-announce ng isang lalaki, na nandirito na raw si Prince Ning, at sino naman nga kaya ito mga ka-idol, halina't sabay-sabay nating abangan. At pagkadating pangalang nito, ay agad naman na bumati ang ilang mga katauhan. At maging si Mr. Kung nga rin ay agad na bumati rito, kung saan nga ay agad ring ipinakilala ng Prince Ning na ito ang kanyang kasama, kung saan ay ito raw si Mr. Fang isang powerful cultivator. Na binati rin naman nga ni Mr. Kung. At si Mrs. Kung naman ay nagpasalamat sa mga ito dahil daw sa kanilang pagdalo para sa kanyang kaarawan. At maya-maya pa nga lang din ay nat-anawan ni Prince Ning ang ating bida. Kung saan nga ay agad nitong tinanong kay Mr. Kung siya nga daw ba si Lin Kay, na sinang-ayunan nga rin kaagad ni Mr. Kung. At nilapitan nga nito ang ating bida, pagkatapos ay sinabing marami daw siyang naririnig na magagandang bagay tungkol sa ating bida, at pahumble naman ngang sagot ng ating bida na wala lang daw naman talaga siya kumpara sa iba. At sabi pa nga nitong si Prince Ning na labis niya raw hinahangaan ang karakteristik na meron ang ating bida, at nagpapasalamat rin daw siya dahil sa ginawa ng ating bida na pagliligtas sa mga tao dito sa Ling Prefecture. At ito ngang si Mr. Fang ay tila ba naiinis na sinabing hindi daw dapat nirerespeto ni Prince Ning ang ating bida, sapagkat hindi niya naman daw iyon deserve. Kaya naman nga hindi na lamang nagsalita pa ang ating bida. At sinabihan nga ni Prince Ning si Mr. Fang na hindi raw dapat ito nagsasalita ng kung ano-anong mga wala namang kwentang bagay, lalo na't hindi siya kabat-usap. Sabay sabi naman nga ng isang matandang lalaking ito, na lumikha nga raw ang ating bida ng isang puno na talagang kamangha-mangha at masasabing isang napakagandang himala. At kaagad rin naman ngang inangalan ito ni Mr. Fang, sapagkat isa lang daw naman itong pakana ng isang nagdudunong-dunungan na tao, kung saan ay ginagamit lang daw ito ng ating bida para manloko at manlinlang. Kung saan nga ay sinabihan rin ito ng matanda, na mukha daw namang hindi ito isang pakana lamang dahil sadyang totoo ang puno, kaya sana naman daw ay isipin muna nito ang mga bagay na sasabihin hindi yung basta-basta na lang nagsasalita at namimantang. Sabay sabi nga nitong si Mr. Fang habang hawak-hawak ang tila ba isang kulay dilaw na papel, na patutunayan niya daw ngayon ang kanyang mga sinabi. Kung saan nga ay itinaas ni Mr. Fang ang hawak-hawak nitong papel pagkatapos ay pinalutang, habang ginagamitan ng kung anong enerhiya, kung saan nga ay bigla na lamang ding nagliwanag dahilan nga para masilaw ang mga taong nasa paligid. Habang ang ating bida naman nga ay seryoso lamang na nakatingin, at naisip niya na mukhang ang amulet art daw ang ginagamit nitong si Mr. Fang. At yun na nga, matapos ang ilang mga sandali ay lumutang nga at parang lumipad ang papel na ito patungo sa may puno, pagkatapos ay bigla na lamang itong lumikha ng isang apoy, dahilan nga para mabilisang masunog at maglaho ang punong nilikha ng ating bida.
Kaya naman nga tila ba nandidilim na rin ang paningin rito ng ating bida dahil sa labis na pagkainis rito, kasi di ba mga ka-idol kahit sino naman talaga ay magagalit, oras na sinira ng iba ang isang bagay na iyong nilikha or ginawa. At ito ngang si Prince Ning ay tila ba napikan rin kay Mr. Fang dahil sa ginawa nito, kung saan nga ay kanya itong tinanong, kung bakit nga daw ba bigla na lamang nitong naisipan naman Iron ang bagay na hindi naman siya ang may gawa. At humingi na nga lamang ng pasensya si Mr. Fang dahil nagawa niya lang daw naman iyon, sapagkat nais niyang mailantad ang ating bida. Kaya naman nga rin ay labis na nagulat at nagtaka ang mga bisita dahil nga sa biglaang pagkawala ng puno. Habang ito naman ngang si Mr. Fang ay natatawa pa, habang sinasabi na tama nga daw siya dahil basta isang illusion nga lang talaga ang punong iyon. Sabay turo rin ito sa ating bida, at sinabi na ang ating bida raw ay nagsagawa lamang ng isang matinding salamangka para malikha ang puno, kaya naman nga daw ay sinunog niya ito para mailantad ang panlilinlang ng ating bida sa lahat ng naririto ngayon. At pagalit naman ngang sabi ng ating bida na ang tapang daw naman yata ni Mr. Fang, para sirain na lamang ang puno, sabay mariin niya pang ang sabi na sa tingin daw ba ni Mr. Fang ay hahayaan niya na lamang ito ng basta, pues mali daw ito sapagkat hindi siya papayag na ganon-ganon na lang na wala siyang gagawin. At malakas ngang sabi ni Mr. Fang na bakit daw gagamit pa rin ng puwersa ang ating bida, matapos siyang malantad sa kanyang panloloko, sabay sabi pa nito na kung gayon daw talaga ang gusto ng ating bida, ay bakit hindi raw nila subukan. At sambit naman nga ni Prince Ning na sana raw ay wag nang paabutin pa ng dalawang ito ang lahat sa gulo, dahil ngayon raw ay special na kaarawan ni Mrs. Kong. Tugon naman ni Mr. Fang na nais niya lamang daw na protektahan ang mga tao sa Ling Prefecture, mula sa mapanlinlang na gaya ng ating bida. At sabi pa nga ni Prince Ning, ay hindi naman daw kailangan pa na mag-away ang dalawa sapagkat pwede namang daanan sa magandang usapan. At bigla nga ring nagsalita si Mrs. Kong, at ayon nga rito ay wag na daw mag-alala pa si Prince Ning, sapagkat nagmula daw naman siya sa isang military family. Kaya naman okay lang daw na maglaban ang mga ito, basta't sila ay mag-e-enjoy na lang sa panonood sa laban ng dalawa. Kaya naman nga rin ay napatingin na lamang ang ating bida rito kay Mrs. Kong. Sabay sabi sa kanya nito na basta't ipakita lang daw ng ating bida ang kanyang buong lakas at kakayahan. Nag-umpisa na nga ang laban, habang ang mga bisita ay seryoso lamang na nakapanood. Hanggang sa mapatalsik na nga lang bigla itong si Mr. Fang. Kaya naman pagkabangon nito ay agad itong tumingin ng masama sa ating bida, at halatang galit na talaga ito sapagkat napatumba nga siya kaagad ng ating bida. At ang ginawa naman nga ni Mr. Fang ay naglabas ulit siya ng isang papel ngunit ito ay kulay asul naman. Pagkatapos ay pinalutang itong muli, at makikitang tila ba napapalibutan rin ito ng mga kuryente. At unti-unti nga rin itong lumalapit sa ating bida. Kung saan nga ay nakumpirma ulit ng ating bida kung ano itong ginagamit ni Mr. Fang, at ito nga ay tinatawag na Thunder Amulet. At pagkatapos ay ginamitan na rin ito ng kapangyarihan ng ating bida, kung saan nga gamit ang enerhiya mula sa kanya ay pinipigilan nito ang paglapit sa kanya ng Thunder Amulet ni Mr. Fang. Hanggang sa palakasin na niya talaga ang kanyang puwersa gamit rin ang Thunder Technique. Pagkatapos ay lumutang siya pataas, kaya naman nga tila ba nangamba na itong si Mr. Fang, at bigla na lamang itong tumakbo upang tumakas. Subalit pinatamaan pa rin nga ito ng ating bida. Dahilan nga para magkang-aaray ito sa sobrang sakit. At ito naman ngang si Prince Ning ay kaagad na sinabing lubos raw niyang hinahangaan ang kapangyarihan ng ating bida, kaya kung maaari daw ay patawarin na niya si Mr. Fang. Subalit hindi nga nagsalita ang ating bida. Pagkatapos ay nilapitan niya si Mr. Fang. At habang makikitang sindik nga ito, ay sinabi naman ng ating bida rito, na ang amulet art nga raw na ginagamit ni Mr. Fang ay nagmula sa patriarch, subalit bakit daw ginagamit lang ito sa mga masasamang bagay, imbis na sa mabuti. At yun na nga, agaran na rin namang humingi ng kapatawaran si Mr. Fang, habang naninikluhod ito sa ating bida. At sambit nga ng ating bida, na dahil raw sa birthday ngayon ni Mrs. Kung ay palalampasan niya na muna ang ginawa ni Mr. Fang, subalit oras daw na maulit muli ang bagay na ito, ay hindi na siya magdadalawang isip na ito'y paslangin. At nagpasalamat na nga rin si Mr. Fang dahil sa pagpapatawad sa kanya ng ating bida. At ito naman ngang si Prince Ning ay bigla na lamang lumuhad, at sinabing kung pwede daw ay tanggapin ng ating bida ang kanyang pagsamba. Kung saan maging ang lahat nga rin ng bisita rito ay nanikluhod rin sa kanya,
at sabay-sabay na sinabing tanggapin daw sana ng ating bida ang kanilang pagsamba. Habang ang ating bida namang ito ay talagang confident lamang na nakatayo. At may pagkaseryoso lamang na nakatingin sa mga ito. At maging si Commander Chin Muzi nga rin ay yumuko sa kanya, habang sa isip-isip nito ay buti na lamang daw pala at hindi niya tinuloy ang paglaban sa ating bida, dahil panigurado raw na baka napaslang na siya ngayon. At maya-maya nga rin lang ay naglakad papalapit ang ating bida kay Ye Yuchen, kaya naman nga ito ay makikitang tila ba sobra ng kinakabahan at nangangamba. Hanggang sa mariin nga itong tinitigan ng masama ng ating bida. Kaya naman nga nanikluhod na rin itong si Ye Yuchen habang humihingi ng pasensya sa ating bida. Sabay sabi ng ating bida rito, na sadyang umaasa lang daw talaga itong si Ye Yuchen sa swerte ng pamilya nila, at kung hindi dahil daw sa birthday ngayon ni Mrs. Kung ay malamang na napaslang na niya ito. At tila nga rin pinagpapawisan na talaga dahil sa sobrang takot itong si Ye Yuchen, habang nagmamakaawa na hayaan na lamang daw siya ng ating bida. Hanggang sa bigla na din lamang na bumula ang bibig nito, at tuluyang natamba. Kaya naman ang ama nito ay walang ibang magawa kundi tawagin na lamang ang kanyang pangalan, habang pinipilit na gisingin. Kinabukasan nga, nang nandun na ulit ang ating bida sa Lanhovilla, ay masayang-masaya naman ang dalawang ito, dahil raw sa wakas ay nakauwi na siya rito. Kung saan ay tinanong nga rin agad ng ating bida si Giadofa, kung nakuha na daw ba nito ang lahat ng kanyang mga pinapakuha, na sinang-ayunan naman nga rin agad ni Giadofa. Kung saan nga nang ito ay kanyang puntahan, ay tila babahagya rin siyang nagulat. Kung saan nga ay 5 peraso lang sa lahat ng ito ang kanyang kinuha. At ang mga ito ay ang Bronze Lion, Wood Buddha Head, Light Green Jade, Lava, at Ancient Ceramic. Kung saan nga rin ay tinitigan niya ang mga ito ng mabuti, habang iniisip na makakatulong daw ito para sa kanya sa pamamagitan ng pagbuo sa kabila ng pagiging mababa ng kalidad ng mga ito. At maya-maya nga ay nag-focus ng mabuti ang ating bida, at habang nakaupo nga siya ay nasa palibot rin naman niya ang mga elements na kanyang kailangan. Kasunod nga ay itinaas niya ang kanyang kamay malapit sa kanyang bibig. Kung saan nga ay kanyang ginagamit ang kanyang enerhiya upang pagsama-samahin ang 5 elements na ito. Hanggang sa may malaking tila bilog na nagliliwanag na lumabas, at pagkatapos ay nagsilutangan nga ang iba't ibang elementong ito, kasunod ay bigla itong lumutang paitaas, at umikot na kung titingnan nga ay para itong isang malaking buhawi na nagliliwanag. At maya-maya nga lang din, nang tumangala si Giadofa at Yu Xiaojing ay nakakita sila ng parang mga ulap-ulap mula sa taas, sanhi nga ng paggamit ng ating bida sa kanyang kapangyarihan. At habang patuloy nga lang sa pag-ikot ang mga elemento, ang kasunod na ginawa ng ating bida ay pumunta nga siya rito sa itaas, kung saan nga ay nakaupo lamang siya habang palutang-lutang, hanggang sa maalis nga rin ang buo niyang kasuotan sabay, napahiga rin siya habang tila ba lumulutang siya sa Alapa Up, kung saan ay iniisip-isip rin niya na ang second level daw ng Great Void Manual ay ang pagkuha ng spiritual apertures, at spiritual body. At maya-maya nga ay nagmulat na rin ang ating bida, habang patuloy pa nga rin ang pagdaloy ng parang mga kuryente sa kanyang buong katawan. Sabay sabi rin niya na sa wakas ay nagawa na niyang ma-absorb ang energy dito sa mundo, sa pamamagitan nga ng apertures na ito, kaya naman rin ay mas mapapabilis na ang kanyang cultivation, at magagawa na rin niyang mas maprotektahan pa ng maayos ang kanyang sarili mula ngayon. Makalipas ang ilang sandali, ay bumaba na nga ang ating bida. Kung saan nga ay sa harapan ng dalawang ito siya napunta. Kaya naman nga nang makita siya ni Yu Xiaojing nang walang kahit na anong suot, ay agad itong nagtakip ng mga mata. Sabay pasungit naman ngang sabi rito ng ating bida, na wag na lamang daw pansinin ni Xiaojing ang mga nakita nito, at kalimutan na lang din agad-agad. Kasunod nga ay agad na rin siyang nagpakuha kay Giadofa ng kanyang kasuotan upang makapagbihis na muli. Makalipas pa nga ang ilang oras, ay may dumating na isang karwahe, kung saan ay seryoso lamang na nakatingin rito ang ating bida. At ito palang si Haizi ang nagtungo rito sa ating bida, na agad nga ring lumuhad habang nakikiusap na kung maaari daw ay tulungan ng ating bida si Mr. Duan. Na tinanong nga rin kaagad ng ating bida, kung ano daw nga ba ang nangyari kay Duan Tianzhou. At maya-maya nga lang din, ay nagpasya na ang ating bida na sumama kay Haizi, kung saan nga ay sakay siya ng isa pang karwahe. At habang nasa sa loob nga ang ating bida, ay naalala niya ang kanilang pinag-usapan kanina ni Haizi. Kung saan nga ang sabi nito sa kanya, na nito raw mga nakaraang araw ay ang lalaking si Zhu Yunlong na mula sa Jiangdong District,
ay nagpadala ng mga tauhan nito upang pagbayarin daw sila ng kanilang katapatan rito, at dahil nga sa tinanggihan itong gawin ni Mr. Duan, ay sinaktan ito at dinala ng mga tauhan ni Zhu Yunlong, at tila nga na-curious ang ating bida kaya naman tinanong niya rin, kung sino nga ba talaga ang Zhu Yunlong na iyon. At tugon naman nga ni Haizi, na ito raw ay ang pinuno ng Black Dragon, ang pinakamalaking gang sa Southeast area. At parang naguguluhan pang ang tinanong ng ating bida, na papaano raw na napunta rito sa Ling Prefecture ang nga iyon, gayong sa Southeast area pala talaga nananatili ang mga ito. Sagot nga ni Haizi na, ang Ling Prefecture nga raw ang pinakamaliit sa lahat ng prefectures dito sa Southeast area, kaya naman wala daw sino man sa mga ibang prefecture ang may gusto sa lugar na ito, at isa pa ay hindi niya rin daw talaga alam ang rason kung bakit bigla na lamang nagtungo rito ang Black Dragon. At makalipas pa nga ang ilang mga oras, ay nakarating na nga sila sa lugar kung nasaan si Mr. Duan. Kung saan nga ay makikitang nakagapos itong si Mr. Duan, ngunit sa kabila ng pagkakagapos, ay nagawa pa rin itong batiin ang ating bida. Hanggang sa bigla na nga lamang din na may nagbato ng isang kutsilyo, na agad ngang napatusok at tumama sa likuran ni Mr. Duan. Kung saan nga ay kagagawan pala ito ng sinasabi ni Haizi na si Zhu Yunlong. At pagkatapos ay tumingin ito ng may pagkaseryoso sa kanila, gayon din ang kasama nito. Sabay tanong nga nitong si Zhu Yunlong, kung naghahanap lang daw ba ng kamatayan ang ating bida, kaya siya pumunta rito. Ito namang si Haizi ay pasiga na sinabing pakawalan na lang daw ng mga ito ang kanyang boss Duan, at saka sila mag-usap ng maayos. At tanong nga rin naman ni Zhu Yunlong, na kung meron daw bang mapapakinabangan na kahit ano, na pwedeng pagkasunduan nila. Sabi pa nito na kung ang ating bida nga raw ba ang isinama nitong si Haizi para siya ang maging kapalit para sa kaligtasan ni Mr. Duan. Sagot naman nga nitong si Haizi na ang ating bida na nga raw ang bagong leader ng Flying Eagles Gang, kaya naman kung gusto raw talaga nitong si Zhu Yunlong na pagsamahin ang kanilang gang, ay kailangan na sa ating bida raw muna humingi ng permiso. At sabi naman nga ni Zhu Yunlong, na ang lakas daw naman pala talaga yata ng loob nilang dalawa na sumugod dito, subalit mas maituturing daw na stupid sila kaysa sa tawaging matapang. Mariin ngang sabi ng ating bida, na bakit hindi daw nila subukang maglaban ngayon, at nang malaman kung talaga. At napakunot na nga lamang ang noo nitong si Zhu Yunlong, sabay isinubo ang daliri sa bibig, naghuhudyat na may tinatawag. At yun na nga, nagsialputan na ang napakaraming tauhan ni Zhu Yunlong, na tila ba mga ninja at talaga namang ready to fight. Sambit naman ni Zhu Yunlong na mukhang ang tibay daw yata ng ating bida, sapagkat nananatili pa rin siyang kalmado kahit nasa mapanganib ng sitwasyon. Dagdag pa nitong sabi na, sa isang utos niya lang daw ay magiging mayaman na at famous ang ating bida. Kung hindi naman magkagayon ay tiyak na mawawasak ang buong Flying Eagles Gang. Dahilan nga para tila mabahala sina Mr. Duan at Haizi. Sambit naman nga ng ating bida ay paano raw kung hindi siya pumayag sa kagustuhan nitong si Zhu Yunlong. Kaya naman pasigang ang sumagot si Zhu Yunlong, na kung gayon man ay sisiguraduhin daw niyang mapapaslang niya ang ating bida. At tila ba may panghaamon rin ang ating bida, na sinabing papano raw kung patayin niya din si Zhu Yunlong ngayon. Kaya naman nga agad ring ginawa nitong Yunlong na ito, ay nilapitan si Mr. Duan, at may pananakot pa nitong sinabi na oras daw na magtangka ang ating bida, ay hindi niya nahahayaan pang mabuhay si Mr. Duan. Kaya naman itong si Haizi, ay agad ring nagmakaawa sa ating bida na kung maaari daw ay kanyang iligtas si Mr. Duan, at wag hayaang mapaslang ni Zhu Yunlong. At mariin ngang sambit ng ating bida, na kung sino man daw ang magtangka na manakit sa kanyang mga tauhan, ay kanyang sisiguraduhin na malilibing sa lupa, kahit buhay pa. Subalit tinawanan nga lang ng malakas ni Zhu Yunlong ang lahat ng mga sinambit ng ating bida. Sabay muling itinutok ang kutsilyo kay Mr. Duan, at sinabing titingnan niya raw kung kaya ba talaga ng ating bida na labanan at patayin silang lahat. At nakaramdam nga ng pagkabahala at takot itong si Haizi dahil baka tuluyan ng mapaslang ang kanyang boss. Pero sa di inaasahan, ang ginawa lang ni Zhu Yunlong kay Mr. Duan, ay inalis ang mga lubod na nakatali rito, at hinayaan ng makawala. Kaya naman nga rin ay labis na nagtaka itong si Mr. Duan, sapagkat di niya akalaing pakakawalan na siya ni Zhu Yunlong. Sabay sambit naman nga nitong si Yunlong, na maaari na daw nilang maiuwi si Mr. Duan, sapagkat wala na raw siyang pakialam sa Flying Eagles Gang, pero sa ating bida ay tila ba interesado na daw siya. Kaya bilang kapalit ni Mr. Duan, ay kailangang sumunod ng ating bida sa kanya.
At sabi pa nga rin nito na, magbibigay pa raw siya ng isa pang chance, kung saan sa mga susunod na araw ay gaganapin na ang martial arts competition sa Chandu Mountain, at kapag nagawa daw siyang matalo ng ating bida, ay hahayaan na lamang niya ang kanyang plano na pag-isahin ang kanilang gang. Dagdag pa nitong sabi na oras daw na siya ang manalo, ay kailangan siyang sundin palagi ng ating bida, anuman ang kanyang ipagawa. Kaya naman nga rin ay agad na tinanong ni Haizi ang ating bida, kung ano nga daw ba sa tingin niya ang ini-offer ni Zhu Yunlong. At sagot nga ng ating bida, na mukha daw namang interesting ang bagay na iyon, total handa naman siya sa mga ganong uri ng martial arts competition. Sabay may pang-asar pa nga ding sabi ng ating bida kay Zhu Yunlong, na nababahala raw siya dahil mukhang hindi naman daw yata qualified itong si Yunlong para makipaglaban sa kanya, dahil mukha raw namang lalampa-lampa lang ito at puro lang din talaga yabang. Naikinozurin naman nga ng kasama ni Yunlong, dahil panay nga ang pang-asar ng ating bida. Sabay tumawa nga ulit ng pagkalakas-lakas itong si Zhu Yunlong, habang sinasabi na isa daw siyang arrogante, pero hindi niya akalaing mas malala pa daw pala sa kanya ang ating bida. At sabi pa nga nito, na siguraduhin daw dapat ng ating bida, na siya ay makakapunta sa competition upang mapatunayan ang kanyang sarili, at sana rin daw ang kapangyarihang meron ang ating bida ay sadyang malakas at magaling kagaya ng kanyang ipinagyayabang kanina pa. Sunod nga nun, ay tumalikod na rin ang ating bida. At bago siya tuluyang lumakad papalayo ay tinanong niya pa si Zhu Yunlong, kung meron pa daw ba itong nais sabihin. At tinanong nga nito, kung ano daw ba ang kanyang pangalan. Na seryoso naman ngang sinabi ng ating bida, na Lin Kay ang kanyang pangalan, sabay umalis na rin siya kaagad. At maya-maya nga lang din, ay tinanong agad si Zhu Yunlong ng kasama nito, kung bakit daw ba niya pinakawalan at hinayaang makaalis sina Mr. Duan at ang ating bida. At sagot nga nitong si Yunlong, na matagal na raw simula nang makakilala siya ng isang interesting na tao, tulad ng ating bida. Kung saan daw ay nagpapaalala ito, noong kabataan pa niya, dahil isa rin daw siyang arrogante at walang kinatatakutan na sinuman. Abangan sa susunod nating episode ang mga kaganapan pang mangyayari, tulad ng competition na magaganap sa pagitan ng ating bida at ni Zhu Yunlong. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay paki-like naman po ito mga ka-idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento. At syempre paki-share na rin po then subscribe sa lahat ng hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel. Huwag nyo na rin kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood mga ka-idol. Thank you sa inyong lahat, ingats!